Oh, amen. All right, let us all stand, please, and turn our Bibles in the book of 2 Samuel. 2 Samuel chapter 24. Second Samuel chapter 24. We'll read verse number 24. Then I'll tell you the rest of the story later on. Okay, 2 Samuel, are you with me now? 2 Samuel chapter 24 in verse number 24. And the king said unto Araunah, Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. I'd like to talk to you, and I'm going to introduce to you this morning our program about growing stronger. Growing stronger. Notice what David said in verse number 24. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. In other words, David was simply saying, I'm not going to give God anything that will cost me nothing. I'm not going to give God any offering that will cost me nothing. Now, kung ito ho ang magiging prinsipyo natin sa buhay natin ngayong taong 2019, then that will tell us how to grow stronger. That will help us to grow stronger. Listen now, if we can grow stronger, then we can do more for God. Nakuha niyo po? If we can grow stronger, we can do better for God. We can do more for God. Kasi po, magiging stronger tayo than before, than where we were. Kaya ako po'y naniniwala na tayo po'y lalo pang titibay, lalo pang lalakas. Kaya kinakailangang mamonitor po natin ang ating spiritual na pamumuhay ngayon. And I will tell you the rest of the story later on. Okay, let's bow our heads for prayer, please. Dakilang Diyos, salamat po sa sa talata na binasa po namin. Salamat sa example. Salamat, Panginoon, na meron kami magandang huwaran, Panginoon. Ang aming kasalanan ay hindi po, Panginoon, rason para po kami hindi mag-move on. Ang aming problema ay hindi po rason. Anumang nakikita po namin balakid sa aming buhay, Panginoon, we can leave it and pursue what God wants us to do. So, oh God, please help us this morning to understand this message. Make me a blessing and a challenge to your people, please. Help me to get back to what you have given me while I'm studying this message. Kayo po ang siyang manguna sa mga anak po ninyo. Buksan niyo po ang puso't isipan, Panginoon. Hamunin niyo po ang bawat isa na magsimula po kami. We will start this year right and we will finish this year right. And as we grow stronger, oh God, we can do more for you. We can do better this year, 2019. So help us, oh God, and bless your people as they listen to the preaching of thy word. And I promise you, I'll give you back the glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen. All right, you may now be seated in the presence of our God. All right, find your seats.
At ushers, meron pa ditong bakanting 3 or 4 na pwedeng upuan. Okay? Are you ready now? Now, let's go to the story. Now, in verse number 1 of this chapter, is everybody ready now? Okay. I can still see some people, leaving the seats or the chair. Well, it's time to listen to the preaching of the Word of God, kapatid. I-treasure po natin yung pagkakataon na yun. No? I-grab po natin yung pagkakataon na makinig na po tayo. Ito po yung pinakamahalaga na bahagi at ito po yung rason kung bakit nandito tayo sa simbahan sa umagang ito. Okay? Now, sa verse number 1 ng chapter 24 of this book, 2 Samuel, may kita po natin na si David ay he was tempted to number the people, the Israelites. Okay? And because of that, God's anger was kindled against Israel. Nagalit po ang Diyos. There are some reasons kung bakit nagalit ang Diyos, and because David wants to know how many men, how many strong men and warriors meron siya. No, gusto malaman ni David, sapagkat gusto niyang makita. In fact, nung binilang ito, mga kapatid, ay ang binilang lamang po nila ay hindi po yung buo, yung kabuuan ng mga tao, kundi ang binilang niya lamang yung mga strong men, mga valiant men, mga warriors, sapagkat naaasahan po yun pagdating ng labanan. And so, because of that, sa dami ng experience ni David na ang Diyos ay nagpakita ng kapangyarihan, he was still tempted, na bilangin kung ilan yung mga warriors niya, And, what God is against dito, mga kapatid, is David is now putting his trust to the men, to the valiant men, and not anymore to God. You see? Yan ang gusto niya pong malaman. Ilan pa ba yung mga taong yan? Ay sa tagal nang nagpakita ng Diyos, ang Diyos ng kapangyarihan sa kanya, at ang Diyos ang nagluklok sa kanya, sa kanyang pwesto, ngayon tinatanong niya kung sino at ilan ang maaasahan niya pa. You see? Now, you understand that most of the time, pagka meron na po tayong maraming inaasahan, nakakalimutan na natin ang Diyos. I hope everybody's listening now. Now, this is, brethren, to remind us that whatever we possess, whatever blessings we receive from Him, we should still look up to Him and trust Him. In fact, ito po yung warning ng Panginoon sa panahon ni Moses, sa panahon ni Joshua, sa panahon ng mga Israelites when they were to possess the promised land. Sabi ng Diyos sa kanila, yung mga tao kayo, pupunta kayo sa isang lupang ipinangako na nandoon na ang lahat. You see? Pero kinakailangan, huwag niyong kakalimutan, ayusin niyo muna ang relasyon niyo sa akin, kasi pagdating niyo doon, sapagkat sasagana na kayo, makakalimutan niyo na ang Diyos na nagpalaya sa inyo mula sa bondage ng Egypt. That's always the case. That's always the case. You see, so here's the thing, brother, why the anger of the Lord was kindled against the Israelites and Judah when David numbered the people. You see, the Bible is very clear there, mga kapatid, na sinabi pa ni Joab, when Joab gave the number, when he counted the number and gave it back to David, ang sabi niya, merong 800,000 valiant men. Could you imagine that? That he was particularly reporting to David kung sino yung mga taong ito. They were valiant men that can draw sword. 800,000 or 800,000 from Israel, and there were 500,000 from Judah. Think about that. And so David, when he, nakita ni David siguro yan, nabalitaan ni David,
Hindi ko malaman kung ito'y si David na nakulangan pa at o nasobrahan pa. But whatever it is, David realized that he sinned against God. Na-realize niya, why should I number? In fact, mga kapatid, sinaway na po siya ni Joab. Kinausap na po siya ni Joab. In verses 3 and 4, Joab, the captain of the host, tried to talk to David about it, but the king's word, alam naman po natin yan, the king's word prevailed against Joab. Sabi nga niyan, kung anong sinabi ng hari ay hindi. Come on now, everybody knows that, amen? Ano man sinabi ng hari ay hindi? Yeah. So, but anyway, so yun ang na-prevail pa rin yung sinabi ni David. But, in verse number 10, after Joab reported how many people, how many valiant men they still have, and, so David realized, bakit nga pala? In fact, sinabi na rin po yan sinabi rin po yan ni Joab in verse number 3, na sabi ni Joab, now the Lord thy God add unto the people how many soever they be, 100-fold, and that the eyes of my Lord the king may see it. But why that my Lord the king delight in this thing? Ano problema? Bakit kinakailangan pambilangin yan? Bakit kinakailangan malaman pa? Ilan man ang tao natin dyan, magkonti man yan, magdami, our victory belongs to God. The Lord, the battle belongs to God. The battle is of the Lord. What's the use? Yan ang nangyayari pagka inaasa natin sa tao ang pangyayari at hindi sa Diyos. Of course, pag inasa po natin sa tao, hinahanap natin lagi yung dami ng tao. Because the saying goes, majority always what? Win. Pero hindi po yan tama sa Diyos. Hindi po yan absolute sa Diyos. Sa Diyos natin, mga kapatid. Kaya dapat po nating maunawaan ang mga bagay nito. So David realized that he sinned against God and asked God forgiveness from God. So God, through His prophet, the Bible says, sa pamamagitan ng kanyang seer ni David, ibig sabihin, si God, siya yung tagatingin. Siya yung tagapuna, siya yung tagatingin kung ano mangyayari. No? Kay David, siya yung nagpo-foretell kung ano mangyayari. Siya yung kinakausap ng Diyos. So, sa pamagitan ni God, mga kapatid, kinausap ni prophet, ng isang propetang ito, ng isang kausap ng Panginoon, and then, kinausap po siya ng Panginoon. So, God came to David, at sinabi niya kay David, alright, merong punishment yung ginawa mo sa Panginoon. And there are 3 kinds of punishment, 3 sets of 3. Lahat po yan ay nasa 3. Alright? Ang sabi niya, David, mamili ka kung alin sa mga punishment dito ang gusto mo. First, 3 years of famine. Or 3 years of military defeat. Ibig sabihin, you will always flee from your enemy for 3 months. First is 3. Shout it. 3 years of famine. The second is 3 months of military defeat or fleeing from the enemies. Okay? And the third is 3 days of pestilence. Ibig sabihin, ang Diyos magpapadala ng plagues. Now, listen to me. Nakita niyo po ba, mga kapatid, na yung pong punishment ay lahat nasa 3? At nagsimula po sa years, bumagsak ng days. Is everybody listening now? Alright, from 3 years to 3 months and to 3 days. Of course, if you were in the shoes of David, what would you choose? 3 days. Di po ba? So exactly, yan din yung po yung pinili ni David.
And so, David chose the shortest period of time for the punishment, but David lost 70,000 people, men, for choosing 3 days of plagues. 70,000. God sent his death angel and punished the people, and there were 70,000 died for the pestilence. Imagine that. And so, habang nagkakandamatay po sila, mga kapatid, si David po ay umiyak sa Panginoon. At ang sabi niya, ako ang nagkasala, ako ang dapat parusahan, ano ang kinalaman ng mga taong ito? And God saw the destruction of the people, and that there were 70,000 men na namatay na ho, mga kapatid. Imagine that. The Bible is very particular with this. Ang pinagmamalaki ni David, madali lang kunin ng Panginoon. You realize that? Anumang pinagmamalaki natin sa buhay, mga kapatid, it might be your possession, it might be your education, whatever it is, God can take it that fast. Ganon kabilis. Pinagmamalaki niya mga tao, binilang niya yung mga tao, binilang niya yung kanyang mga warrior, pero in just 3 days, he lost 70,000 men. Without a battle, kapatid. He was not fleeing from the enemies. He was not defeated he was not militarily defeated, but just by the plagues. Pero sabi naman ni David, he was so wise for choosing the plagues, because he don't want to suffer from the enemy's hand. Ayaw niya rin. Sabi niya, mas pipiliin ko ang kamay ng Diyos na magparusa sa akin kaysa kamay ng tao na walang mercy. Because if I will choose the hands of God to punish me, then God can still give us mercy. Kapatid, it is very true in our life. Gaano man kasama ng isang tao, pagka siya'y kumilala sa Diyos, ang Diyos ay laging may mercy sa buhay ng tao. God will always show mercy for the erring people. And so, God said, nung nakita niya, in verse number 16, you don't need to turn to it, just listen carefully here. Sabi niya, nakita niya, boy, it is enough. It is enough. In other words, God stopped the death angel for destroying the people. It is enough. And when God said, it is enough, it is enough. Kayang patigilin ng Panginoon ano man nangyayari sa ating mga kapatid na hindi natin gusto. Now, do you understand? Boy, this is, sometimes this is funny. And sometimes this is irritating. Nakakita na ba kayo, nakarinig na ba kayo sa mga katrabaho nyo? Ngayon, hanggang ngayong kalalaman taon nito, 2018. Sa kumpanyang ito. Pero ngayon, 2019, nagtatrabaho ko pa rin. It is something. Because hindi ka ibinigay ng Diyos sa kamay ng tao. God is still holding your future. God is still holding you. That's the reason why we're still here, 2019. Marami nagsabi, ilan sa mga tao ang nagsabi sa'yo, hindi ka naaabutan buhay ngayon 2019. Hanggang 2018 ka na lamang. Ilan ang nagsumpa sa buhay mo? Ilan ang tawag ng tinuturok ng karayom? Ilan ang nagkulam sa iyo? Ilan ang gusto nang mamatay? Ilan ang ayaw ka nang makita? Simbahang ito ngayon 2019. But bless God, it's not the hands of man that will control and that will and can control you. It's still the hands of God that is holding us. And now we're still here. Bless God. Amen. Hindi tayo ibibigay ng Diyos sa kanino pa man. Pero pag sinabi ng Diyos, nakita ng Diyos, yung problema mo noong 2018, sabi ng Panginoon, it is enough. It is enough.
Nakita ng Panginoon yung suffering mo mula sa iyong anak, mula sa iyong asawa, mula sa iyong mga magulang, mula sa pag-aalipusta sa kapaligiran. Now, it's time for them to be punished, but for you, God is saying, it is enough. It is enough. It is enough. Nakita, mga kapatid, ngayon ng Panginoon, yung problema mo sa alak, sinasabi sa iyo ng Panginoon, hey, 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 it is enough. It is enough. Tigilan mo na yan. It is enough. Tigilan mo na yung paninigarilyo mo. It is enough. Tigilan mo na yung drugs mo. It is enough. Tigilan mo na yung pag-aalipusta mo. It is enough. Tigilan mo na yung pangguguyo mo. It is enough. It is enough. So when God saw the destruction of His people, He said to the death angel, it is enough. And so David came and asked forgiveness. At ang sabi niya, what will I do? And so God gave him the instruction. Sabi niya, all right, kung saan tumigil at yung curse tumigil po doon sa bahay ni Arauna. At ang sabi niya, pumunta ka doon kay Arauna sapagkat para hindi na tumuloy ang plagues, kinakailangan doon tumayo ka ng altar. So pumunta po siya kay Arauna, at habang papunta siya kay Arauna, nakita siya ni Arauna na parating. Imagine kapatid, isang hari bibisitahin yung bahay ng isang tao. And so nung nakita siya ni Arauna, lumabas si Arauna, sabi, anong gagawin ng hari? Bakit ako binisita ng hari? Sabi ni King David, imagine, personally, the king was personally talking to Arauna. At ang sabi niya, Arauna, pinapunta ko rito ng Panginoon at gusto kong bilhin ang iyong ari-arian, ang iyong threshing floor para gumawa ako ng altar at maghandog ako sa Panginoon. Maghandog ako sa Diyos. Well, si Arauna naman, mga kapatid, imagine that, sapagkat nilapitan siya ng king. At maayos ang puso ni Arauna, kapatid. A threshing floor is where you can find the threshed flour. Threshed flour. Yung doon po, tinitrash yung wheat, so doon sila nagkakaroon ng flour, at yung flour ginagawa po nilang tinapay, pagkain po nila yon. But this time, hindi analintana po mga kapatid ni Arauna na siya'y mawala ng threshing floor at alam niya na pagka siya'y nawala ng threshing floor, mawala na rin siya ng threshed flour at wala na rin po siyang kakainin. Pero hindi po yan nakasama sa usapan mga kapatid, sapat meron lamang akong nakikita sa kanilang usapan. In-offer ni Arauna yung kanyang ari-arian kay David at sabi niya, okay, mahal na hari, ito ang aking ari-arian, hindi nyo na kinakailangang bilhin ito. At sa halip na bibilhin nyo ito, ibibigay ko na lamang sa inyo ng libre. At alam kong gagawin nyo ito ng altar, mag-aalay kayo rito, pati iaalay ninyo ay bibigyan ko na rin kayo. At sapagkat mag-aalay kayo ng oxen, kailangan nyo ng panggatong, pati panggatong ay bibigyan ko na rin kayo. Lahat ay ibibigay ko sa inyo ng libre. Balisa, tandaan po natin na kaya magkakaroon ng altar doon ay mag-o-offer si David. Kaya mag-o-offer si David kasi dumating ang pestilence at pumatay ng 70 men. At kaya namatay yung 70 men ay dahilan sa pestilence na bunga ng punishment ng Diyos sa kasalanan ni David. So it wasn't Arauna's problem, it was David's problem. You've got to realize that. You need to go back to the sin of David para maunawaan natin yung damdamin ni David. And because this time God is willing, David saw and felt the forgiveness of God for his sin. Sabi niya, Arauna, nagpapasalamat man ako na ibinibigay mo sa akin ang iyong ari-ari, yung threshing floor, ang iyong oxen, ang iyong at manggatong sa oxen, subalit hindi ko kayang tanggapin yan. Bibilhin ko yan sapagkat hindi ko kayang mag-over sa Panginoon na walang halaga sa akin.
I cannot give anything and I cannot offer unto the Lord anything that will cost me nothing. Boy, what a strong statement. It should be this a statement of every one of us in this auditorium this morning. It should be the statement of the usher, of the security, of the choir member, of the Sunday school teacher, of the musicians, at ang mga tatay. Dapat ito ang statement natin. Wala tayong ibibigay sa Panginoon na walang halaga sa atin. Lumipas na ho ang taong 2018. Naalala niyo ba kung anong inoffer natin sa Panginoon that cost us nothing? Walang halaga sa atin. Na kaya natin binibigay sa Panginoon sapagkat walang halaga sa atin. Kaya natin madaling bitawan sapagkat hindi naman natin ginagamit, sapagkat hindi naman mahalaga sa atin. Anong ginawa natin sa Panginoon na hindi po tayo nagbigay ng sakripisyo, na wala man po tayong sacrifice? And we don't want to sacrifice. Everything now is easy. Whatever things that you do with God or for God without a sacrifice, that is out of convenience. Oh, you miss it. You miss it. Let me say this again. Whatever you do for the Lord without a sacrifice, that is always out of convenience. Oh yeah, gusto natin mga kapatid, ang Christianity ay convenience. Oh yeah, sabi nga kanina dito ni Brother Rene, ang sabi niya, hindi madali sa akin ang maging Kristiyano. Sabi kanina dito, sabi kagabi ni Brother Rico, madali ang mamatay para kay Kristo, pero mahirap ang mabuhay para kay Kristo. Oh yeah, barilin ka lamang dito, patay ka na para kay Kristo. Pero yung mabuhay ka at magpatotoo, ma-maintain mo yung iyong patotoo para sa kay Kristo, kapatid, hindi po madali. But you listen to me now. When was the last time na kayo'y pumunta sa simbahan na naghahanap kayo ng convenient pamamaraan? Gusto natin susunduin tayo, hintayin tayo nagsusundo sa atin, at pag kung anong oras tayo magising, anong oras tayo ma-prepare natin sarili, saka tayo pupunta sa church. That is out of convenience. No sacrifice. Oh boy, I praise God for some people who are coming to church na gumigising ng madaling araw, nagpapakain ng madaling araw, nagpiprepare ng madaling araw, sasakay ng maaga, pupunta sa church, at pagdating dito mananalangin for the service. That is the best for God. Let me ask you a question. Are you giving your best to God or the rest? Are you giving your best or the rest for God? Are you giving sacrificially or selfishly? Are you giving sacrificially or selfishly? Are you giving your first fruits or your leftovers? Again, whatever you do for the Lord without sacrifice is out of convenience. Now, let me say this. Let me look at these words from David. Sabi ni David, neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which that cost me nothing. First Sunday of the year 2019 is where we are right now. Ito na po tayo. Isipin po muna natin yung nagawa po natin sa Panginoon ng 2018. Alin doon sa mga ginawa natin sa Panginoon ang masasabi natin, it cost me something. I sacrifice for it. Alin doon? Or tayo ba'y pumupunta lamang sa simbahan,
na wala tayong effort na ginagawa. We don't even try to come as early as we should. Alin dito mga kapatid, yung pagpunta ba natin sa bahay, sa sambahan ng Panginoon, binigyan po talaga natin ng halaga. Pinahalagahan po ba talaga natin? Binigyan po talaga natin ba ito ng halaga? Sapagkat alam natin na pag pupunta tayo sa simbahan ay meron tayong matututunan. O naglagay po tayo ng isang bagay na mas mahalaga kaysa doon sa matututunan natin sa tahanan ng Diyos. No wonder why we are not growing. But I believe this year, we should commit ourselves unto God and say, oh God, this is now the time to grow. Not just grow, but I want to grow stronger. It's stronger than the year 2018. It's stronger than what I am last year. I must do better than what I did last year. Would that be your prayer this morning, brethren? Kung yan po ang ating panalangin, ano po ang dapat nating gawin? Isipin po natin mga kapatid na lahat po tayong nandito sa loob ng simbahan na ito. Everyone is listening now? Now, lahat po tayo dito, individual sa loob ng simbahan ito. Ito po ang tatandaan niyo po. Lahat po tayo ay gifted. Gifted. Meron pong biyaya ang Diyos sa atin upang magawa po natin isang bagay. If you don't believe this, may I remind you that salvation, your eternal life is a gift from God. The wages of sin is death, but what? The gift of God is what? Eternal life. It starts from there. Lahat po nagsimula yan. Lahat po ng ginagawa natin, yan po, mga kapatid, ay regalo ng Panginoon. Karagdagan yan. Kung idinagdag sa atin, kung binigay po sa atin at wala po tayong ginawa para matanggap po natin ang eternal life, kapatid, lahat ng gawain sa loob ng kanyang ministry ay regalo rin po ng Panginoon. Listen, you are sitting in this auditorium but you don't realize that you're gifted. Look at your talents. God allows you to learn something from outside so that you can use it inside or in the ministry. Now listen, God did not allow you that para mayroon kang ipagmalaki na ako'y may pinag-aralan, na ako ay somebody, na ako ay may ganito. Listen, hindi ka pinayagan ng Panginoon matuto na isang bagay yan para pagmalaki mo sa Kanya. Sapagkat nagsimula po tayo na wala tayong alam. Pero pinahintulutan ng Panginoon niya mga kapatid na matuto tayo upang magamit po natin sa gawain ng Panginoon. Listen, your talents is very important to God and in the ministry because it is God who gave it to you. Now you listen to me now. It's a gift from above. Here is the thing. Here's the thing. Here's the most important thing. Do not sell to God your gifts from Him. Marami po nagre-regalo sa akin. Damit, sapatos, belt, necktie. I think, wala akong suot ngayon na hindi regalo. Kasama underwear. Yeah. Alright? Lahat po yung regalo. Listen to me now. Halimbawa, Brother Al, niregaluhan mo ako ng sapatos. Halimbawa lang. Pero kung tututuhanan mo mamaya after the service, hindi ako magagalit. Tapos sabi ko ngayon sa iyo, Brother Al, ito yung regalo mo sa akin. Gusto mo bang bilhin? Ngayon, sasabihin ko kay Pastor, sasabihin ni Brother, Pastor, pwede ba tignan ko yung niregalo ko sa iyo? Oh yeah, pero pera muna. You know what I'm saying? Binibenta ko kay Brother Al yung regalo niya sa akin. Now, you understand what I'm talking about here? Niregaluhan tayo ng Diyos ng buhay. Pero gusto nating pabayaran sa Diyos ang pagsilbi natin sa Diyos.
Gusto natin na ang pagpunta natin sa simbahan ay may kapalit kaagad. Gusto natin ang pag-soul winning natin ay may kapalit kaagad. Gusto natin ang pagpapasa ng Biblia ay may kapalit kaagad. Gusto natin na mamuhay tayo ng matino, mga kapatid, ay palitan ng Diyos at bayaran ng Diyos. Hey, your life that you are living in today is a gift from above. And please don't sell it. Pag naglingkod tayo sa Panginoon, ano kaagad ang tanong natin? Magkano? Nasaan naman ang hiya natin, kapatid? Nagaling yan sa Panginoon ang buhay na yan. Yung kalakasan natin araw-araw, yung hinga natin araw-araw, and bless God, kung hindi tayo nagkakasakit, hindi dahil lang sa may pera tayo, at may panggamot tayo, at meron tayong mga ininom na vitamins. No! It is because of Him. Because of Him. It is a gift from above. Somebody can testify. Is there anybody in this auditorium this morning that you've got the money, you've got the vitamins, you've got the antibiotics, but you still have the runny nose? Yeah. In fact, hindi ko maintindihan yan. The nose run and the feet smells. Hindi niya nakuha. But anyways, kapatid, hindi pa rin natin. May pera tayo, may vitamins tayo, may mga alternative medicines pa tayo, may mga lahat ng kompleto tayo. Nandiyan uyan sa ating medicine cabinet, lahat. Pero may sipon pa rin tayo, may ubo pa rin tayo. Takot pa rin tayo, may hika pa rin tayo. May alta presyon pa rin tayo. May diabetes pa rin tayo. Tumataas pa rin ang ating cholesterol. Tumataas pa rin ang ating galit. Tumataas pa rin ang ating yabang. Marami hong hindi nadadala, mga kapatid. Ang ibig sabihin niyan ay sa Diyos lang lahat. But listen, and yet, pagka tayo maglilingkod sa Panginoon, ang tanong kaagad natin is, anong kapalit? Anong kapalit? Gusto nating pabayaran natin sa Panginoon ang regalo niya sa atin. Sabi ng in-check, hiya ko. Hiya ko. Nakakahiya. Another one. Listen to me. We think, most of the time, ushers, security, Sunday school teacher, choir member, staff, na hindi na tayo dapat magbigay ng tithes and offering kasi naglilingkod na tayo sa Panginoon. Anong ibig sabihin yan? Nagpapabayad ka, yung dapat ibigay mo sa Panginoon. Panginoon, hindi ko na ito ibabayad kasi trinabaho ko na. Yung trabaho ko, yan ay yung tithes ko. Is that what the Bible teaches us? No, sir. No, sir. No, sir. Remember that God is giving you life. God gave you the gifts. It is an additional, brethren. Yan ay additional sa lahat ng binigay sa atin ng Panginoon. Dadagdagan niya pa tayo upang magamit niya tayo. Kapatid, hindi tayo magagamit ng Panginoon sa pamamagitan ng galing natin sa sarili. Kinakailangan lagyan tayo ng Panginoon sa ating sarili upang magamit tayo ng Panginoon. Is there anybody in this auditorium this morning na magsasabi, Pastor, hindi ko akalain magiging ganito ako. Hindi ko akalain magiging usher ako. Hindi ko akalain magiging preacher ako. Hindi ko akalain na makakanta ako. Hindi ko akalain na gagamitin ako ng Panginoon. But because of God's grace, God's favor in my life, now God is using me in the ministry. It is because of God's gift. Now, ano po ang binigay sa atin ng Panginoon? Gift. To what? For us to do better. For us to do better. We can do better. We can grow stronger. And once we grow stronger, we can do better. Kapatid, yan ang kailangan natin ngayon.
Alam niyo, minsan natatakot po tayo magbigay sa Panginoon. Kasi hindi kaagad natin nakikita ang kapalit. Pag binigay mo yung 10%, umaasa tayo na ang Diyos ay babalik ng 20%. Kagad-agad. Ano ito mga kapatid? Bayaran? At tablahan? Patas-patas ang laban? Kapatid, ito po yung trabaho na hindi po dapat nating gawin sa harapan ng Panginoon. In fact, here's what the Bible says in the book of Romans, chapter 12. Verse number 1, sabi ng Biblia, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your what? Body as a what? A living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your what? Reasonable service. What is a reasonable service? When we present our bodies a living sacrifice. That's a living sacrifice. Most of the time, ang sacrifice po sa Old Testament ay pinapatay sa altar to make somebody live. But this time, we should offer ourselves as a living sacrifice. Now, ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? We must present ourselves to God every day for a sacrifice in His ministry. A sacrifice, not convenience. Hindi ho tayo maghahanap ng convenience. Kung ikaw ay Kristiyano, walang kumbinyenteng buhay maliban sa kasiyahan, kapatid, na maibigay mo ang sarili mo sa Panginoon. Yan ho ang kumbinyenteng pamumuhay ng Kristiyano. Walang Kristiyanong namuhay sa ibabaw ng lupang ito na naging conveniente, na hindi inusig, na walang nagsasalita laban sa iyo, at hindi ka naghihirap sa trabaho dito na gawain ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin ay acceptable. No! Ang ginagawa, soul winning is not acceptable to many. Amen! Preaching is not acceptable to many. Huh? Coming to church on Sunday morning and Sunday evening and Wednesday night and Saturday and then Sunday, kapatid, it's not acceptable to everybody. Yeah. Hindi ho yan kumbinyente sa lahat. But it takes sacrifice. That's why Paul said, let us present our bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is our reasonable service. Kapatid, listen to me now. Ano po yung ginagawa natin sa Panginoon? Now, listen. Saan po tayo dapat mag-grow stronger? Listen. I am the pastor of this church. I know kung saan po tayo mahina at saan po tayo nasasagasaan. Ang isang matinding problema, kapatid, nasa Pilipinas po tayo. Pagka sinagot mo ang lahat ng pangangailangan ng tao, I'm telling you, maraming pupunta sa simbahan. Punta ka sa simbahan, akong bahala sa lunch mo. Punta ka sa mamayang gabi sa simbahan, mamaya may handaan dito, libre lahat. Mamaya, I'm telling you, maraming first-time visitors. In fact, naalala ko, may kwento sa akin, sabi niya, doon sa Jensen, si Manny Pacquiao ay nagpatayo ng malaking building, at nung una ay namimigay siya ng mga supot. Ang daming pumupunta, halos linggo-linggo, mga kapatid. Nung tinigil niya, unti-unti naman bumabawas yung attendance. That's Filipino style, mga kapatid. But you listen to me now. Ako ang pastor ng simbahan ito, alam ko po yung nangyayari sa loob ng simbahan. And not only that, hindi lamang po sa alam ko, pinagbatayan ko ang aking kaalaman kung ano ang unang approach ng Panginoon sa kanyang mga disciples. You remember that? The Lord Jesus Christ, in the book of Matthew, test His disciples sa pamagitan po ng pinakamahalaga na bagay na nagiging competitor, mga kapatid, nagiging competitor ng buhay ng mga Kristiyano. Alam niyo kung ano yun? Pera. God said, Jesus said,
You cannot serve God and mammon. You cannot serve God and mammon. So, tinest sila ng Panginoon sa pera. Kapatid, nung tinest sila ng Panginoon sa pera, nakita nga ng Panginoon yung problema. Listen, kung saan po tayo mahina, I'm saying, doon po tayo mahina pagdating sa pera. Kung mahina po tayo sa pera, ipagpapalit po natin ang ating paglilingkod sa pera. Kaya sinasabi ko po sa inyo kanina, karamihan ay nagpapabayad sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kapag ka pupunta ka sa simbahan sapagkat merong kapalit, ibig sabihin, mas binibigyan mo ng halaga yung kapalit kaysa totoong sadya mo sa simbahan. Naalala niyo po ba yung mga bata na lumabas po yung nanay? The son of Zebedee. Naalala niyo po ba yun? Na kaya sila mag-worship sapagkat sabi nila, meron silang hihingin sa Panginoon. Gusto niya yung kayang dalawang anak ay upo sa trono ng Diyos. Imagine that. Now, kapag tayo po ay pupunta sa simbahan o maglilingkod, may gagawin po tayo sa Panginoon, dahil lang sapagkat merong kapalit, maliban sa binibenta po natin ang gift na binigay sa atin ng Panginoon, nilalagyan po natin, ipinapakita natin sa Panginoon na hindi yun ang pinakamahalaga yung pag-worship sa iyo, kundi itong kapalit ang mas mahalaga. Because that is the main reason why we are there. Why I'm going there. So, what I'm saying right now is this, okay? I'm done. Tapos na po ako. Kinakailangan tayong lumago sa bahagi na yan. Alright? We must do better this year, 2019, in our treasure. Do better. Now, ano po ang gagawin natin? Ushers, are you ready? Alright. Meron pong ipamimigay sa inyo, mga kapatid, para po ang purpose nito ay ma-monitor. You go ahead, ushers, and lahat ng mga members, if you are not members of this church, huwag kayong kukuha. Okay? We're glad that you're with us here para maunawaan niyo po ang gawain po rito. Okay? If you're a member, just raise your hand para mabigyan po kayo. Alright? It's time to grow, brethren. Amen? Dagdagan niyo pa, ushers. Dagdagan niyo pa para meron na sa dulo, para mabilis po tayo. Kahit hindi, ushers, you go ahead. Men, pakitulungan niyo na. Brother Cyrus, sige, patulungan na po. Lahat ng mga men, pakitulungan niyo na sila. Kahit hindi kayo, ushers, you go ahead. Alright? Now, again, I want you to grow stronger. And I want you to be blessed. Magsisimula po tayo dito sa punto na ito. Sabi ko po sa inyo, series of messages ito. Ito pa lamang po ang maririnig natin. Now, okay, hawakan nyo na po. Sino po sa mga members ang may hawak na po nito? Raise your hands, please. May hawak na po kayo na ganito. Okay, marami pa. Sa taas? Alright. Mga members lamang po. Okay? Now, kung kayo po yung mag-asawa, parehas po kayong kumuha. Okay? Alright. Let's do it quickly, okay? Alright, sa likod, meron na. Meron na lahat sa likod. Raise your hands, please. Raise your hands, please. Na, i-raise niyo po ito. Itong white. Higher, please. Wag muna ho kayo magsusulat. Wala pa akong sinasabi. Okay? Kasi pag hindi niyo na maiintindihan ito, wala ho kayo, hindi kayo lalago. Now, listen to me now. Listen. Alright, thank you. Alright, now, makinig po kayo. Everybody, look at this way. Now, this is preaching time. Alright? Ang layunin po nito, mga kapatid, ay hindi primarily your money. But I want you to grow in this area, mga kapatid. Sapagkat kaya ko pinili na ito ang una sa lahat, sapagkat maging ang Panginoong Jesucristo ay tinest niya rin po, mga kapatid, ang kanyang mga disciples sa area ng giving. Hello, mic, test, 1, 2. No, wala bang sound? Naririnig ba ako sa likod? Oh yeah, akala ko wala ng tao sa likod. Okay, now, listen. Now, this is very important. Alam niyo mga kapatid, sapagkat pag hindi natin minomonitor anumang ginagawa natin, nakakalimutan po natin. Hello, mic, test, 1, 2. Alright.
Kaya nga po, kinakailangan lumago tayo sa area na ito. Listen, tingnan nyo ngayon mga kapatid, parang dinatnang kayo ng bill sa Meralco. Wala pa naman akong sinasabi. Para kayong dinatnan ng bills ng inyong mga cellphones. See? Para kayong dinatnan ng bills ng Manila Waters. See? Para kayong magbabayad na pero nagkukonsume kayo, tuwan-tuwa kayo. Habang gumagamit kayo ng tubig, tuwan-tuwa kayo, walang kontrol sa paglaba, walang kontrol sa pagligo, walang kontrol sa paglinis, sa sahig, binubuhos lahat ng tubig, pero pagdating ng bills, nagrereklamo na kayo. Kapatid, hindi kayo nagbabayad ng bill sa Diyos. Kasi kung sisingilin kayo, hindi nyo kayang bayaran. Kung sisingilin tayo ng Diyos, hindi natin kayang bayaran ng Diyos kung magkano ang oxygen na lamang. Para maintindihan nyo, subukan nyo humigop ng oxygen kahit na 1 minute lang doon sa St. Luke's. Tignan natin kung magkano ang i-charge sa inyo for 1 minute. Eh sa Diyos, ilang beses, ilang oras, ilang araw, ilang taon na kayong gumagamit ng oxygen ng Diyos. At kung sisingilin ka ng Diyos, wala na kayong pambayad. Now, listen to me now. I'm giving you this because I'm trying to help you grow stronger on how to glorify God with our finances. Am I clear? Alright. So, ang gagawin po natin, ganito po yan. One time lamang po ito na gagawin ninyo. Isusulat yung pangalan. Kung wala po kayong ministry, ibig sabihin hindi kayo usher, hindi kayo, huwag nyo ilalagay dyan. Ilagay nyo lamang po dyan, member. Okay? Now, ilagay nyo po dyan kung ano po yung, magkano yung tithes po ninyo. Alright? Now, paano kayo nagta-tithes? Weekly or weekly? Did you get that? Alright? Or monthly? Okay? Now, paano kayo nagta-tithes? Ilalagay nyo lamang po dyan kung magkano ang tithes yung weekly or kung monthly man, ilagay nyo sa monthly. I-check nyo lamang po yung monthly. Alright? Now, so offering naman, yung love offering, from 90% na natitira, na tinanggalan nyo ng 10%, magkano naman, gaano nyo i-express ang pagmamahal nyo sa Panginoon? Mula doon sa 10%, o sa tinanggalan nyo ng 10%, 90% na matitira, magkano naman ang ibibigay nyo? By the way, kaming mga staff ay nagsimula nito kagabi. Meron nga lang pong mga staff na hindi nakaintindi. Ang nilagay nila sa tithes, 10%. Lagay sa love offering, 20%. Ang nilagay sa ilang 15%. No, ilagay niyo yung amount. Alright. Alam niyo kapatid, meron po kaming ginawa kagabi sa mga staff. Ang tithes namin ay nasa 1,847,884.08. Love, 1,348,404. Faith, 700,680. And then mamaya, sabi ko sa inyo, yung 365 days offering. Alright? Now, this is exciting, brethren. I'm telling you. Now, kaya ko po ginagawa ito para makita nyo po, mamonitor nyo ang inyong paglago. Ngayon sa area ng giving, na hindi nyo pinababayaran ang paglilingkod nyo sa Panginoon. Nakikinig ba sa akin ng mga ushers? O nagkikwentuhan kayo, nagre-reklamo na kayo? Ushers, hey, ushers. Yeah. Nagkikwentuhan na sila. Alam mo, ano lang yan. Meron akong one word sa inyo. Alright, thank you. Alright, now, love offering, magkano, gaano nyo may express sa Panginoon kung gaano nyo kamahal ang Panginoon. Faith, yan po yung pumupunta sa mission natin. Gaano ang involvement natin sa mission? You see, para mapalagana po ang Ebanghelyo. Tandaan nyo po, kaya ho tayo naligtas dahilan sa mission. Sana ho maging maliwanag ito. Ako po'y naligtas na nakasulok-sulukan ako ng probinsya. Pero naligtas po ako dahilan sa mission. Kung hindi, tayo po sa Pilipinas, kaya
kung hindi dahilan sa Amerikanong pumunta rito, ay wala hong maliligtas na missionary na magiging missionary at naging pastor dito. Listen, yan po yung pupunta. But, ang ating faith po ay konti lamang, hindi gaanong malaki. So, ang nangyayari po, kinukuhanan pa ho natin yan mula sa general fund. Kaya ho, ngayon, ang nagastos natin sa taong 2018 for missions is a little less than 5 million. Sa mission po yun. Could you imagine that? Kung magkano napupunta sa mission? Now, listen to me now. So yan po yan. Ang nakalagay po. Ilalagay niyo po dyan magkano. Now, listen. Tingnan niyo po mabuti. Eto ho, kukuha kayo ng kopya nito. Ilalagay niyo sa isip niyo yan na ganyan ang ilalagay niyo sa taon na ito. Now, kaya mailalagay niyo dyan, nakikita niyo dyan, at least alam niyo kung saan kayo dapat lumago. Maaaring sa taon na itong 2019 ay masusobrahan nyo pa yan. Therefore, sa area ng giving ay lumalago tayo. Kung sa area na napakahirap tayong lumago, pero nagiging stronger tayo, I promise you, in some areas, you will get more stronger. Am I clear? Inuulit ko po, kayong mga tahimik ngayon na para kayong nasingil, na wala pa naman akong ginagawa. Kapatid, if you want to grow, matutuwa kayo sa gagawin natin ito. Matutuwa kayo. So, mga kapatid, ngayon, isulat yung pangalan, ilagay nyo kung member kayo, member lang, alright? Member, wag lang, member. Okay, member. And then, lagay nyo kung magkano ang tithes, magkano ang offering ninyo, magkano ang faith ninyo. Go ahead and do that. Tapos na? Sabi niya, bilis naman, pastor, iniisip ko pa. Okay? Huwag niyong sabihin sa faith ninyo na pag nasingil niyo yung pautang ninyo, ay ilalagay niyo dyan. No? Huwag niyong ipangako, mga kapatid, ang binigay niyo sa Diablo. Alright? Tapos na po. Okay. Pakitaas lang, nang tapos na. Messi, higher please, higher. Yung iba hindi pa tapos, 3 lang yung susulatan ninyo. Ay talaga naman, oh, Mario. Alright, taas na po, yung tapos na, tapos. Higher please. Wala, hindi pa rin talaga, oh. Anong plano ninyo? Alright? Okay, thank you, baba na po, baba na. Listen to me now. Kung hindi nyo po naintindihan, mga kapatid, ito'y record. Okay? Kaya kailangan ko po ng record kasi gusto ko po kayong lumago. At kailangan nyo rin pong mag-record para din ma-monitor ninyo ang inyong paglago. Tingnan nyo, sa recording pa lamang, ayaw nyo na. Anong aasahan nyo lalalago sa buhay ninyo? Tell me, come on. Wala na ho kayong aasahan. You see? Now, listen, maaaring sasabihin nyo, wala kayong income. Kapatid, ang tithes kinukuha sa income. Kung kailan kayo nagkakaroon. Hindi naman kayo kukuhanan ng Panginoon ng 10% kung walang ibinigay sa inyo ang Panginoon. Pero kung gusto nyo magkaroon, be willing na ibibigay nyo sa Panginoon ang 10%. Am I clear? Alright. So I hope tapos na po kayo. Amen. Alright, next. 365 days offering unto God. Okay. Ito po, maganda po ito. Ang gagawin po natin, mag-aalkansya tayo. Magkano ang gusto mong ibigay sa Panginoon araw-araw, ihuhulog mo sa alkansya? Ibibigay natin yan sa Panginoon at the end of 365 days. Kapatid, this is one way para tayo maging masaya sa pagbibigay sa Panginoon. Okay? Now listen to me now. It doesn't matter kung kayo mga young people magbibigay kayo ng piso habang bumibili kayo ng 100 load. Yeah. So, maaring sasabihin nyo, piso, yung mga bata sa juniors, nagbigay sila ng mga tig-piso. Piso araw-araw. So that is 365 in 1 year.
Yung iba naman, 2 piso. See that? Habang bumibili sila ng sigarilyo na mas mahal, you know, and araw-araw. You know, but listen to me now. Magkano ang gusto mong ibigay sa Panginoon araw-araw? 20, 50, 100. Araw-araw. Ilagay mo yun, ihulog mo yun sa alkansya, and then, ibibigay natin yan sa Panginoon dito sa ating, at the end of the year. That is the 365th day of the year. Am I clear? Alright. This time, tignan po natin, kapatid, kung sino po sa atin ang hindi pa lalago. Pag hindi pa tayo lumago sa programang ito, kapatid, bansot na talaga tayo. Bansot na tayo, spiritual. Alright? Let's try this thing. Okay? Now, listen to me now. Everybody, is everybody listening? Ilagay nyo na po dyan, mga kapatid. Nakalagay po dyan, 365 days offering unto God. Ang ilalagay nyo lamang po dyan kung magkano araw-araw. Halimbawa, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 1,000 pesos a day. Habang sumisweldo kayo ng 500 something a day, sweldo yung trabaho ninyo. Yung pagtitinda mo nyo ng Cebu, yun ang malakas. Teka muna, live pala ito, baka may maniwala. Biro lang po yun, ha? Yeah. Now, listen. Am I clear? All right. Do it now. And then the ushers will come and collect the papers, okay? All right. Go ahead, ushers. Ikot na po kayo, and we're done. Lahat ba meron na? Now, lahat tayo dapat meron, ha? Ushers, lahat ng staff. Yung mga nagkamali kahapon ng mga staff, pwede niyong baguhin ngayon. All right, ushers, you're done? Now, let's turn again to our text. Okay? Are you with me now? 2 Samuel chapter 24, verse number 24. Okay. Pakitaas lang po ang pagka may bibigay pa kayo sa mga ushers. Okay. Higher please, higher para makita po kayo. Yeah. Okay, I promise you. Listen to me now. Just follow the program. It's not about collecting money, but it's about monitoring your growth. Kasi dati naman yung iba sa inyo, dati naman nagbibigay na ng tithes eh. You see? Kaya lang, yung ibang mga lasinggero at tabakolero, nangihinayang kayo na magbigay sa Panginoon samantalang hindi ka nangihinayang na patayin ang sarili ninyo. You see? Now, kinakailangan kayong lumago na ngayon. Kinakailangan may nag-check sa inyo. You see? So, lahat ng sasabihin ko po dito sa inyo this year, ay kayo mismo ang magmumonitor sa inyong paglago. Now, sisimulan po lamang po natin sa isang prinsipyo na natutunan po natin kay David. Ano po yung natutunan po natin kay David? Alright, let's go to the passage. Verse number 24. 2 Samuel chapter 24. Alright? And the king said, let's read together, okay? Louder, ready? Read. And the king said unto Araunah, Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Okay? Now listen to me now. Is everybody listening? All right.
Lahat na po naibigay. Listen, alam ko po, pagdating sa pera, halos sasabihin ng iba, wala akong ganito. Wala. Kapatid, bata pa ako, naririnig ko na yon sa mga sugalero. Yung rason na wala ako, kahit na nanalo sa sabong, nanalo sa, anong tawag nun? Yung iniitsa yung pera. Caracruz, nanalo sa sugalan. Nanalo na yan eh. Pag tinanong mo, kumusta? Panalo ba? Hindi, tabla lang. Wala akong nagsasabing nanalo at, sobra. Wala. So, makikita niyo po, yung mga unbelievers, kapatid, yung walang Diyos, rason na nila na wala silang pera. Ngayon may Diyos tayo, rason pa ba natin na wala tayong pera? Nahihirapan pa tayo sa ganitong klaseng area? Listen, kung nahihirapan man tayo, alright, you go ahead. Believe what the Bible says here and get the principle of David. What is that? I will not offer unto God that will not cost me nothing. That will not cost me nothing. Ibig sabihin, ano man ang bibigay ko sa Panginoon, meron lagi akong sacrifice. It is not out of convenience, but sacrifice. Kapatid, maaaring, alam niyo yung iba dyan, may nagsabi na sa akin mula sa staff, sabi niya, may ikakat ako. Maaaring ngayong taon na ito, bibili lang ako ng damit ng ganito, 2 beses, o sapatos, hindi ko nabibilihin yung ganito, sapagkat ilalagay ko sa programang ito. Because I believe I need to grow and I must grow in this area. Listen, if you're going to present your body as a living sacrifice this morning, would it be really a sacrifice? Araw-araw, ipipresent natin ang ating sarili sa Panginoon. Ipinipresent ba natin as a sacrifice? Or, Lord, I cannot present myself because, I'm busy, I'm ganito, ganyan. May mga rason po tayo. May mga excuses po tayo. It means, out of convenience. You do not show up to God's service out of convenience. But you must sacrifice and show up to God. I hope the message is clear this morning. Lagi nating sasabihin, sulat niyo po yan dyan, bagamat nandiyan yan sa Bible ninyo, pero gumawa kayo ng pahayag sa Panginoon. This year, 2019, I will not show up and I will not give anything unto the Lord that will cost me nothing. This is 2019 na. Baguhin na ho natin yung pag-uugali po natin nung nakaraang taon. And let us cleave to these principles right here. I hope the message is clear this morning. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for your people. Thank you for allowing us to hear this message this morning. Bless the hearts of your people, please. Speak to them, O God. Let them come and make a commitment to you that we will never come to your place, to this place of worship, and to do anything, O God, and give you anything that will cost us nothing. O God, please forgive us for the past years na marami po kaming ginawa out of convenience. But this time, O God, help us to be willing to sacrifice. And we will give, we will not allow ourselves to offer anything that will cost us nothing. Bless your people as they come this morning. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts with that message this morning. Then let's make business with God. Kausapin natin ang Panginoon.
Dakilang Diyos, maraming po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo po. Salamat na kayo po nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. O Diyos, pagpalain niyo po ang lahat po na narinig po namin. Nakikita niyo po ngayon, mga Panginoon, tiklop tuhod ang inyong mga anak, na ito po'y nagpapahayag lamang po ng aming pagpapasakop sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pangunawa na ipinagkaloob niyo sa inyong mga anak. At nawa po, Panginoon, ay patuloy na ito po ay magtatrabaho sa aming puso, sa aming isipan, upang kami patuloy na lumago, Panginoon. Gamitin niyo po ito sa paglago po namin bilang isang anak po ninyo. Salamat po sa katapatan po ninyo sa kabila po ng mga pagkukulang po namin. Patuloy kayong mangusap, Panginoon, sa mga anak po ninyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, back to your seats now, please, and we will be dismissed for after